Hello ka-trade, si Bibiano Forex ito at dito sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang hedging Forex strategy. Topic outline, what is hedging in Forex, how to hedge, zone recovery hedging strategy. So meron akong ituturo sa inyo na hedging strategy. Tapos zone recovery hedging strategy EA. So may ipapakita rin ako sa inyo na EA version ng zone recovery hedging strategy. What does hedging mean in Forex? Hedging in Forex is the method of reducing your losses by opening one or more currency trades that offset an existing position. So, ginagawa natin ang hedging sa Forex para mabawasan natin ang ating loss sa pamamagitan ng pag-open ng bagong trade na kontra or opposite sa unang trade natin. Halimbawa, nag-buy tayo tapos bumagsak yung market. So, nag-open tayo ng sell trade kontra ng buy trade natin para kahit bumagsak yung market, hindi tayo malulugi ng malaki. So, ipapaliwanag natin yan mamaya para mas madali nating maintindihan. The goal of hedging isn't necessarily to completely eradicate your risk, but rather to limit it to a known amount. So, yun ang main goal ng hedging sa Forex, ang malimit yung loss natin at hindi na lumaki ito. So, malimit lang, hindi mabawi. Pero meron tayong hedging strategy na hindi lang malimit yung loss natin, kundi mabawi rin yung loss at may profit pa. Yun yung ituturo ko sa inyo mamaya. How does hedging work in Forex? Hedging Forex works by opening a position or multiple positions that move in a different direction from your existing trade. So yun nga, halimbawa, nag-buy tayo, nag-open tayo ng buy trade, pero bumagsak yung market, so nag-open tayo ng additional or multiple positions na sell trade. Okay? So, nag-hedge tayo ang tawag doon. So, dalawa na yung trade mo. Isang buy, yung una mong trade, tapos bumagsak yung market, nag-open ka ng pangalawang trade na sell trade. So, magka-kontra yung trade mo. Okay? The hope is that you'll create as close to a net zero balance as possible. So, yun nga yung goal natin na hindi na lumaki yung loss natin. Okay, gagawa tayo ng actual trade sample ng direct hedging para mas madali nating maintindihan kung paano gawin ang hedging at kung para saan ang hedging. Okay? So halimbawa, nasa GBP USD tayo, hour 1, at makita natin, uptrend. Ayan. So pataas yung takbo ng market. So, example lang na base sa analysis natin ay pataas talaga yung market, mataas yung paniniwala natin na tataas talaga yung market at magpo-profit yung buy trade natin. So, halimbawa, mag-open tayo ng buy trade na 1 standard lot. Sample trade lang ito. Ito yung buy trade natin. So, ilagay natin dito. Okay, so negative 16 US dollar kasi 1 standard lot yung trade natin. So, sa spread pa lang yan, okay? Pero sample trade lang ito. So, forward natin yung market. Tingnan natin kung ano yung mangyayari sa trade natin. Kung tataas ba siya. Tama ba yung analysis natin? Halimbawa, yung take profit natin ay dito banda sa taas. At yan, makikita natin na pababa yung takbo ng market at nalulugi na tayo ng negative 1,217 US dollar. Okay, so nag-expect tayo na tataas yung market, naniniwala tayo na tataas yung market, pero bumagsak, pumunta sa kabilang direksyon yung takbo ng market at nalulugi na tayo ng malaki. Ngayon, dahil naniniwala pa rin tayo na solid yung trend, talagang tataas pa yung market, babawi yung market, ayaw nating i-close yung buy trade natin. Ayaw nating maglagay ng stop loss. Kaya dito papasok ang hedging. So mag-hedge tayo, mag-open tayo ng sell trade para malimit or hindi na lumaki yung loss natin na 1,215 US dollar. So halimbawa, mag-open tayo ng hedge trade at yun nga, magse-sell tayo. Ang hedge trade ay opposite trade ng una nating trade. So una nating trade ay buy trade. So ngayon, mag-open tayo ng sell trade. So ito na, nakapag-open na tayo ng sell trade. Ito yung trade natin. So take note, yung loss natin ay 1,200. Lagyan natin 1,220 yung nagiging loss natin sa buy trade natin. At nag-open tayo ng hedge trade. Okay, so play natin or advance natin yung market.
Okay, so makita natin, mas lalong lumaki yung loss ng buy trade natin at ngayon umabot na ng 2,197 US dollar. So maling-mali yung unang entry natin dito, unang trade natin dito banda. So patuloy na bumaba yung market, patuloy na nag-iiba ang direksyon ng market sa unang trade natin. Okay, so ang laki na ng loss ng buy trade natin. Pero yung sell trade natin or yung hedge trade natin ay nagpo-profit na ng 929 US dollar. So, ibig sabihin, kuha tayo ng calculator. Okay, so yung buy trade natin, yung original trade natin ay negative ng 2,197. Okay, pero may profit naman tayo sa hedge o sell trade natin na 929 US dollar. So, ang net loss lang natin ay 1,268 US dollar. So, kanina, di ba, bago tayo nag-hedge, yung loss natin ay 2,000, lagyan natin 2,020 US dollar. So makita natin na kahit bumagsak yung market, hindi na lumalaki yung loss natin. So ibig sabihin, nakokontrol na yung loss, nalilimit na yung loss, nami-minimize na natin yung loss kahit pabagsak yung market. So yun ang pinaka main goal ng hedging, ng hedge trade, ang maprotektahan yung unang trade natin at malimit yung loss natin. So halimbawa, continue natin yung market, tingnan natin kung tataas pa ba. Okay, so ngayon makita natin patuloy na bumabagsak yung market. So palaki ng palaki yung loss natin sa buy trade natin. So na-loss na ng 3,577 US dollar. Pero yung hedge trade naman natin ay nag-profit ng 2,256 US dollar. So minus natin 3,577 minus natin sa 2,256 equals, okay, so makita natin hindi masyadong lumalaki yung loss natin. Total loss lang tayo ng 1,321 US dollar. So kapag ganito nang pababa, kayo na magdesisyon na mali talaga yung unang trade niyo, pwede niyo nang i-accept yung loss niyo na 1,300 US dollar. So yun yung loss niyo, yung hedge zone niyo. Yun lang, maliit lang. Hindi yung loss niyo na 3,577. Ibig sabihin, nagkamali tayo ng trade, nalimitahan natin yung loss. Okay? Pero kapag bumalik yung presyo hanggang dito sa entry natin, sa buy trade, so pwede nyo i-close yung hedge trade ninyo para maipagpatuloy yung buy trade ninyo. Halimbawa, tumaas pa dito yung market, so kumita yung buy trade ninyo at ma-recover yung loss ng sell trade. Merong dalawang strategy or paraan sa pag-hedge sa Forex. Ang direct hedging at ang correlation hedging. So, ang direct hedging ay ang mag-open ka ng dalawang opposite trade or hedge trade sa iisang currency pair. Halimbawa, dito sa Euro-USD. So, nag-buy ka, tapos bumagsak yung market, so nag-open ka ng sell trade. So, nag-hedge ka sa isang currency pair lang. Okay? Sa Forex correlation hedging strategy naman, nag-o-open tayo ng dalawang hedge trade sa magkaibang currency that typically have a positive correlation or move in the same direction. So, yung Forex currency na parehas yung galaw. So, halimbawa, Euro-USD pataas, yung isang currency naman, example, GBP-USD, pataas din. So, meron silang positive correlation. Gumagalaw sila sa parehas na direksyon. Okay? So, dito sa picture natin, meron tayong example. Example dito sa Euro-USD, nag-buy ka at bumagsak yung market. So, nag-hedge ka, nag-sell ka sa Euro-GPY. At makita natin yung galaw ng Euro-USD. Ito yung chart ng Euro-USD. Parehas lang ng galaw ng Euro-GPY. Ayan, pataas, pababa, hanggang dito sa baba. So makita natin, positively correlated sila or gumagalaw sila sa iisang direksyon. At makita rin natin dito sa USD-GPY, positively correlated din sila. So pwede kang mag-hedge sa magkaibang currency pair. Ang tawag doon, yun nga, ang correlation hedging strategy. GBP-USD and Euro-USD are the most frequently cited as having a positive correlation. This is as a result of the relationship between the UK and the Europe, both in terms of geography and political alignment. Although the latter could change in the coming years. So if you had long position on GBP, you could hedge it with a short position on Euro-USD. So yun nga yung sinabi natin kanina. Example, nag-buy ka sa
Euro USD, so pwede kang mag-hedge, mag-sell ka sa GBP USD. Okay? So makikita natin dito sa chart, ito yung chart ng Euro USD at ito naman yung chart ng GBP USD. So positively correlated sila. Parehas sila ng direksyon ng galaw. Parehas ang direksyon ng galaw ng kanilang market. So para sa mga nagtatanong, bakit gagamit ka ng correlation hedging strategy kung pwede naman gumamit ng direct hedging strategy? Kung mag-hedge ka lang, example sa Euro USD, nag-buy ka, tapos nag-hedge, nag-sell ka. Bakit pa sa ibang currency pair? Kasi merong mga forex trading broker na hindi nila ina-allow ang hedging. Kaya naglagay ako ng link sa baba sa video description ng broker na allow ang hedging. At top broker ito, licensed and regulated broker. Okay, so ngayong naintindihan na natin kung ano ang hedging, paano ito gumagana, ituturo ko naman sa inyo ang Zone Recovery Hedging Strategy at tinatawag ditong no-loss strategy. Gano'n ba ito kaganda? Bakit tinatawag na no-loss strategy ito? So, tingnan natin. Okay, ka-trade, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gawin ang Zone Recovery Trading Strategy. So, magti-trade tayo actual para mas madali ninyong maintindihan. Para makita natin kung paano ito gumagana at gaano ba talaga kaganda itong strategy na ito kung bakit ito tinatawag na no-loss strategy. So, meron tayong picture guide para mas madali nating maintindihan. I-download nyo lang ito sa Google. I-search nyo lang Zone Recovery Trading Strategy. Okay, so dito sa Zone Recovery Trading Strategy, parang may dalawang parts. Yung the zone parts at yung exit part natin, yung take profit natin. So, dito sa the zone, 50 pips yung distansya mula sa taas papunta sa baba. So, itong distansyang ito yung distansya ng pag-hedge natin. So, halimbawa, nag-open tayo ng buy trade. So, sinet natin yung take profit natin, 150 pips. So, hindi tayo magsiset ng stop loss. So, manual natin i-close yung trade natin kasi manual natin ginagawa itong Zone Recovery Trading Strategy. So, meron ding EA nito na automatic na lahat. Okay, so, nag-open tayo ng buy trade. Nakaset yung take profit natin, pero bumaliktad yung market, bumagsak hanggang dito. So, dito, 50 pips galing sa taas, sa entry natin ng buy, ay mag-open tayo ng hedge na trade or yung sell trade. So, dito banda, mag-open tayo ng 1.4 standard lots na sell trade kasi 1 standard lots yung buy trade natin. So, mas malaki yung hedge trade natin. So, isiset natin yung take profit natin, 150 pips ng sell trade natin. So, kapag dumiretso pababa yung market, so magti-take profit tayo ng 150 pips sa sell trade natin na 1.4 standard lots. So, yung buy trade natin ay malulos yun ng 50 pips plus 150 pips, 200 pips yung malulos sa 1 standard lots. Yung take profit natin sa sell trade natin ay 150 pips lang, pero mas malaki kasi yung lot size, kaya yung ending nito ay may profit pa rin tayo. So, dito daw sa Zone Recovery Trading Strategy, ang worst case scenario daw or pinakamasamang mangyari sa trade natin ay tabla. So, tabla lang yung talo natin. So, mako-close yung trade natin na may profit, kung wala, tabla lang. So, ganun daw kaganda itong Zone Recovery Trading Strategy, kaya tinatawag itong no-loss strategy. Kasi kahit saan papunta yung market, pataas man or pababa, ay magpo-profit tayo. Okay, so kailangan lang natin ng movement ng market. Okay, so ipapaliwanag ko muna sa inyo yung lahat ng details na nandito. So, balik tayo. Example, nag-open tayo ng buy trade. Take profit ay 150 pips, pero bumagsak. So, nag-open tayo ng hedge trade, 1.4 standard lots. So, take profit din natin dito sa 150 pips. Pero kapag hindi bumagsak yung market dito, bumalik dito sa taas, sa entry natin, sa buy entry natin, so mag-open ulit tayo ng buy trade na 0.93 lots. So, set ng 150 pips na take profit. Pero kapag hindi na-hit yung take profit natin, bumalik na naman dito. So, ang parang nangyari, pag ganito-ganito lang. Ganyan, ganyan, ganyan. So, mag-open naman tayo ng 1.24 standard lots na sell trade. Kapag hindi na-hit yung take profit natin, tumaas ulit. So, mag-open naman tayo ng buy trade na 1.66 standard lots. Kapag hindi pa rin, open naman tayo ng sell trade. Kapag hindi pa rin, open naman tayo ng buy trade. Hanggang tumaas diretso yung market. So, dito banda mako-close lahat ng trade natin. So, ilang trade lahat yon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 trade mako-close lahat yon na may profit tayo at worst case scenario ay tabla lang daw. Okay? So, siguraduhin nyo lang na kaya ng account niyo na makapag-open ng ganito kadaming trade, 7 trade at ganito kadaming lot size. So, computein nyo na lang.
So halimbawa, yung trade nyo ay hindi nyo kaya yung 1 standard lots, example 0.1 standard lots. So i-compute nyo lang yung pangalawang trade nyo ay 0.14, ganon. Yung pangatlong trade nyo ay 0.093, mga ganon. Kayo na bahalang mag-compute or mag-convert ng mga lot size dito. Ito lang yung guide natin. Okay? So basta hindi lang daw magre-ranging yung market, parang ganitong nangyayari, hindi nagre-ranging, either pataas yung takbo or pababa, siguradong profit dito sa zone recovery strategy. Okay, so gagawin natin actual para mas madali nating maintindihan. So, una, idodrawing natin yung zone natin, itong kulay dilaw na 50 pips. So, punta tayo sa Insert, Shapes, Rectangle. Ayan, drawing tayo ng rectangle dyan. Tapos, sukatin natin kung dapat 50 pips yung distansya mula sa taas, papunta dito sa baba. So, gamitin natin yung crosshair, tapat natin dito sa taas. Scroll natin pababa. So, ang 50 pips ay dito banda. So, para sa mga hindi pa marunong magbasa ng pips, makita natin sa gitnang number, 507. So, tanggalin nyo lang yung panghuling decimal digit. So, yung natira, yun na yung pips. So, 50 pips siya sa presyo na 1.3777. So, dito banda, 1.3777. So, ibig sabihin, i-adjust pa natin itong rectangle natin. So, double-click lang natin sa gitna para lumabas yung mga adjuster. Yan, lakihan natin ng konti. Yan. Okay, so yan, 50 pips na yung ating rectangle. So, ngayon naman, i-drawing naman natin yung ating mga exit level, yung 150 pips sa taas at sa baba. Okay? So, magsukat lang tayo ng 50 pips mula dito, pababa. 150 pips, kulang pa. Ayan. 150 pips. Saan banda? Ditan pa natin. Okay. 150. So, dito. 150 pips sa presyo na 1.3626. 1.3626. So, dyan banda. So, sa taas naman, guhit tayo dito ng 150 pips. Okay. Sa presyo na 1.3977. 1.3977. Okay. So, ayan, nakaset na yung zone recovery strategy natin. Nandyan na yung zone, nandito na yung levels natin, yung take profit levels natin. So, ngayon, mag-open tayo ng trade. So, unang trade natin, 1 standard lots. Okay, so mag-open tayo ng 1 standard lots sa trade. 1, mag-open tayo ng buy trade. Click natin yung buy. Okay, so ito na yung buy trade natin. So, lagyan natin dyan sa taas para makita natin. Tapos, tingnan natin kung ano yung maging resulta natin. Fast forward natin. Okay, so balik. Pumasok sa zone. So, pag pumasok na sa zone, monitor na tayo. Ready na tayong mag-open ng sell trade kapag bumagsak sa zone. Doon sa baba. Okay, pero hindi pa naman. Pause natin. Habaan natin yung ating zone kasi hindi natin makita. Taasan natin hanggang dito yung ating zone. Okay. Monitor na tayo dandahan kasi bumagsak din yung market sa ating zone. Okay, so makita natin bumagsak yung presyo ng market. Ayan, nag-open tayo ng buy trade at ito makita natin negative tayo ng 561 US dollar. So ganito kalaki kapag 1 standard lot yung trade ninyo. Okay? So, practice account lang naman ito, hindi naman to totoo. Okay? So, mag-open tayo ng sell trade ngayon dahil hindi siya tumaas, hindi niya na-hit yung target natin, yung take profit natin. So, tingnan natin yung guide natin. So, mag-hedge tayo ngayon ng 1.4 standard lots. 1.4, mag-sell tayo. Click natin yung sell. Okay, so ito, meron tayong sell trade. Tingnan natin yung sell trade natin. Ayan. So, makita natin, yung buy trade natin, negative ng 561. Yung sell trade naman natin ay bago pa lang, negative ng 23.8. So, sa ano yan? Sa spread yan, okay? Kasi malaki yung trade natin. So, continue natin, fast forward natin yung market, kung ano yung galaw ng market. So, ayan, pababa na siya. So, yung maging take profit natin dyan ay dyan sa baba. 150 pips galing sa zone.
So, mukhang pababa na siya. Ayan. So, tumungtong lang. So, kulang pa. Hindi pa niya talaga na-hit. Okay, so ito na. Okay, makita natin. Lumagpas na sa zone natin. So, tingnan nyo, makita nyo, dito lang dapat yung take profit natin. So, dahil hindi tayo nag-set ng take profit, hindi tayo nag-set ng stop loss para sa tutorial natin, para maipaliwanag ko sa inyo. So, lumagpas tayo ng konti. So, ang pinakamaganda dito sa zone recovery trading strategy ay mag-open na kayo ng, mag-set na kayo ng take profit, stop loss ng buy ninyo, saka take profit ng sell ninyo, saka pending orders. Halimbawa, nandito kayo sa sell, so mag-open ka ng mga buy stop, ganun, buy stop, sell stop, para automatic, eksakto sa mga level kayo makapag-open. Pero ito, tingnan natin. So, ang unang trade natin ay buy, 1 standard lots, nalugi tayo ng 2,570 US dollar. So, nag-open tayo, nag-hedge tayo dahil bumagsak yung market, nag-open tayo ng 1.4 standard lots. At ito, kumita tayo ng 2,770 US dollar. So, ibig sabihin, labas natin yung mahiwagang calculator natin. Ayan. So, 2,770 minus natin sa loss natin, 2,572 equals, so may net profit pa tayo na 198 US dollar. Di ba? So, mali yung analysis natin. Nagkamali tayo na nag-buy tayo, expect natin na tumaas yung market. So, bumaliktad, bumagsak yung market. So, kahit nagkamali tayo ng analysis, pwede pa rin tayong kumita. So, yun yung kagandahan dito sa zone recovery trading strategy. Pwede kayong kumita kahit saan yung direction ng market, kahit magkamali kayo sa pag-analysis. Okay? So, gagawa pa tayo ng pangalawang sample para mas maintindihan natin. Okay, so close na natin to. Close, close. Okay, so adjust natin yun. Lipat naman natin yun yung zone natin. So, click natin yung gitna. Ayan, lipat natin yung zone natin. Dito banda. Okay? So, ang gagawin natin yung magsisell naman tayo ngayon. Kabaliktaran naman. Okay, dapat natin ganyan. So, set natin yung take profit level natin at stop loss level natin. So, 150 pips. Galing dito. 150. So, sa 13773. 13773. Okay. So, sa baba naman, 150 pips. So, dito sa 13407. 134. Okay, yan. Okay, so ayan, nakaset na naman yung ating setup para sa pangalawang session natin. So, ganun lang. Basta nakapag-take profit na kayo, kahit sa unang trade niyo, pag nag-take profit kayo, so close trade, take profit na, 150 pips. So, kapag unang trade niyo mali, nag-hedge kayo, tapos nag-close na yung trade nyo, nag-take profit, kagaya kanina. So, close trade, bagong session na naman. Okay, so ito na yung pangalawang session natin. So, mag-open tayo ng sell trade. Okay? So, kahit baliktarin natin, basta't ang maunang trade, 1, standard lots, 1.4, tapos pag bumalik, 0.93. So, kahit alin mauna, kahit buy or kahit sell. So, dito kasi sa sample natin, buy trade yung nauna. So, pwedeng dito yan sa baba, sa sell trade. Ganyan pa rin yung setup. Binaliktad lang. Okay, so mag-open tayo ng sell trade. So, ang gagawin ko na ngayon, isa-set ko na yung pending order na buy stop. Okay, so isa-set ako ng pending order, buy stop sa presyo na dito banda, 1.3625. Peak slot, so yung pangalawang trade natin, halimbawa, hindi siya tumuloy pababa, ay 1.4 standard lots, yung pang-hedge natin. Okay, so place order. Okay, so makita natin, meron tayong pending order dito na buy stop. So, ibig sabihin ng buy stop, kapag tumaas yung presyo hanggang dito, matitrigger yung buy trade natin na 1.4 yung order natin. So, kabaliktaran naman yan, sell stop. Halimbawa, nag-buy tayo dito, tapos kapag bumagsak, gusto natin matrigger yung order natin eksakto sa presyo na ito, sell stop naman yung ilagay natin. Okay, so, open natin yung sell trade natin. Okay, dito natin ilagay. Saka yung buy stop natin. So, ito, naka-pending order pa yan. Okay, so tingnan natin. Play natin yung market kung ano yung mangyari. So, ayun, tinamaan agad yung buy trade natin. Pagka-sell natin dito, tumaas agad yung presyo. So, ngayon, nakapag-open na ng 1.4 standard lots. So, ngayon, mag-open tayo ng
pending order naman para sa sell stop naman. So, sell stop natin, 1.40.93. So, open tayo ng sell stop. Okay, sell stop. Sa presyo na, lagyan natin ng level para makuha natin yung presyo. So, ito yung price, 1.3574. 1.3574. Sa lot size natin, 0.93. So, nandito yan sa guide natin. Okay. So, nandyan yung order natin. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa market. So, ayan. Nasa zone siya ngayon. Pataas. Sa zone lang siya naglaro. Ayan, pataas na. Okay. So, mukhang magte-take profit na tayo. Okay. Tamaan mo yung take profit natin banda. Okay. So, ayun. Okay. So, makita natin, after ng pangalawang trade natin, naglagay tayo ng pending order na sell stop pero hindi natin namaan kasi hindi na bumagsak yung price dito sa sell zone natin. Dumiretso na sa pataas sa take profit natin na 150 pips. So kung makita natin yung unang trade natin na sell, makita natin negative tayo ng 2,030 US dollar. Okay? So labas natin yung calculator natin. 2,029. Pero kumita naman tayo ng 2,068. 2,068 minus 2,029. So ibig sabihin, kahit nagkamali tayo ng analysis, ang unang ginawa nating trade ay sell, pero tumaas yung market, kumita pa rin tayo ng 39 US dollar. Okay, so pwede natin i-close yung trade natin. Close trade, delete order. Okay, so yung pending order natin dito. Okay, so close order na yan. So i-try natin yung unang trade natin na one standard lot, mag-take profit agad, yung hindi na mag-hedge pa. Para makita natin kung gaano kalaki yung profit natin kapag tama yung analysis natin. Okay? So, play natin, hindi na tayo maglalagay ng pending order, i-close na agad natin kapag nagkamali tayo ng trade. Okay, so ang target natin na mag-profit agad yung unang trade natin. Okay? So, sample lang, para makapakita ko sa inyo kung gaano kalaki kapag tama yung analysis natin. Ayan, so mag-profit tayo. Ayan, taas na. Okay. So, ito mga trade, example yung trade natin na hindi na-hit yung zone natin sa baba. Ito kasi parang na-hit na to dito banda eh. Ayan. So example lang hindi para makita lang natin. Example tama yung unang analysis natin na buy trade. Ayan. So makita nyo kung gaano kalaki yung profit natin. 1,500 US dollar sa unang trade. Tama yung analysis yung unang trade niyo. So ibig sabihin itong zone recovery trading strategy, yung mga hedge na trade, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, ay pang-recover lang ito. Kaya tinatawag na zone recovery kasi pang-recover ng loss natin. Para mag-close tayo ng trade, mag-exit tayo sa trade natin na walang loss. Kaya no loss strategy ito. Na ang worst case scenario ay tabla lang or break even lang tayo. At least sa strategy na ito, kapag nag-close tayo ng trade, meron tayong profit na konti. Pero kapag tama agad yung analysis natin sa unang trade natin, malaki yung profit natin. Okay? So sana naintindihan niyo. Kung may mga tanong pa kayo, mag-comment lang kayo dito sa baba at subukan kong sagutin. So may mga disadvantages itong zone recovery strategy kapag ranging yung market at kapag nagmamanual trading ka. Bakit? So kapag ranging kasi yung market, ganito yung market sideways lang, hindi siya uptrend, hindi siya downtrend. So, ang mangyayari, napakadami mong magiging ma-open na trade. Halimbawa, nag-buy ka dito, nag-sell ka dito, nag-buy, nag-sell, nag-buy, nag-sell, nag-buy, nag-sell, nag-buy, nag-sell. So, ilang beses yun? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo. So, 13 open trades or labing tatlong beses kang nag-hedge. Baka hindi na kayanin ng account mo na mag-open pa ng additional trade. Kaya, kung magte-trade tayo ng zone recovery trading strategy, so titingnan natin yung market or yung currency pair kung dapat malakas yung trend, uptrend or downtrend. Mas maganda kung may news para mabilis yung galaw, malakas yung galaw, ganun. Maghanap kayo ng currency na ganun. Huwag yung ranging na currency. Okay? So ito yung hanapin natin, yung mga trending markets. Kahit pataas man yan or kahit pababa, basta't gumagalaw yung market, hindi sideways or ranging, kikita ang zone recovery strategy. Ang disadvantage naman kapag nagma-manual trading tayo ay yung stress. Example, nag-trade ka ngayong gabi.
So, kailangan mong bantayan yun. Mabuti kung yung buy trade mo, unang trade mo, nag-profit agad. Paano kapag nangyari ganito, nag-ranging muna? So, pagka-buy mo dito, nag-set ka ng pending order, na hit yung pending order mo na sell. So, kailangan mong bantayan, mag-open ka ulit ng pending order na buy. So, kapag ganito yung market, nagre-ranging, so babantayin mo siya. Example, gabi ka nag-trade. So, dapat matapos mo talaga yung series, dapat mag-take profit ka talaga bago mo siya iwanan or tapusin. So, yun yung disadvantage nun. Kailangan mo siyang bantayan. Pero magagawa nyo naman yan ng paraan. Okay? So, meron namang mga pending orders, may mga alert naman ng price sa Forex para ma-notify kayo kung nasaan na yung presyo ng Forex. Ayan, so meron din namang MT4 sa cellphone natin. Pwede kayong maglagay ng mga alarm or alerts. Okay? The best talaga pag meron tayong auto trading robot or EA ng zone recovery strategy. Kasi example, nag-set up tayo, nag-trade tayo ngayon sa GBP USD dahil uptrend or downtrend. So pagka-set natin nun, hindi na tayo mag-aalala kung mag-ranging sa konti, mag-open ng mga 1, 2, 3 hanggang 5 trade kasi automatic nang sineset up yung mga pending orders ng robot. So kahit matulog tayo at hindi na natin kailangan bantayan, yung EA na yung bahala mag-set up ng mga trade kapag nag-ranging yung market hanggang mag-take profit. Okay, so mas maganda yun. So ganito ang itsura ng Zone Recovery Trading EA, automatic na siyang nagtitrade. So ito ay backtest lang or strategy tester dito sa MT4. So sa data ng 2014. So ano ito? Data ito nangyari ito sa Forex. 2014 data ito. Okay, so tingnan natin yung mga trade. So example yan, makita natin ito nag-open ng sell trade. So ito nag-open siya ng sell trade at ito yung zone. Halimbawa ito yung zone. Yan, ito yung zone niya. Nag-open siya ng sell trade, ito yung take profit. So automatic nang sinet ng EA or robot. So i-play natin kung anong mangyari. So makita natin, ayun, nag-open siya ng na-hit yung zone natin sa buy, nag-open siya ng buy trade at tinamaan na yung take profit dito kaya na-close na yung trade. So hindi na siya manual na sineset up pa natin, automatic na ginagawa ng robot or ng EA. So play pa natin ng konti para mas maintindihan pa natin or makita natin ayan, kung paano gumagana yung Forex EA. Ayan, so makita natin nag-buy, so nag-take profit na naman. Okay? Marami namang zone recovery trading EA o robot na binibenta online, kaso nga lang, lalo na sa MQL5 mahal, mga $500, mga ganun. Kaya ako ngayon, nagpapagawa na lang ako ng sarili kong zone recovery trading EA o robot para maipamigay ko sa inyo ng libre para ma-try nyo, ma-testing nyong gamitin. Kaya abang-abang lang kayo trade at huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko para updated lagi kayo sa mga videos ko. Abangan ninyo kung kailan ko ma-release yung zone recovery EA natin para ma-try nyo, magamit nyo. So ayun, kita-kita tayo sa susunod na mga tutorials ko. Marami pa tayong mga strategy na ituturo. Salamat sa panonood. Bye-bye.